Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa dalawang environmental activist, si Miss Jed Tamano and Junila Castro, na nung una is voluntary nag-surrender sa gobyerno. Kaya lang lately, nung Martes, nag-press conference sila kasama ang mga makakaliwang grupo, sinasabi na inabduct o kinidnap sila, tinorture, pinilit ng military. Maraming comments na nababasa ko sa aking mga vlogs na baka pwede akong magbigay ng comment o reaction kung ano talaga ang katotohanan. So, ito po ang katotohanan. Panoorin muna natin itong short balita ng UNTV. And then mamaya magbigay ako ng reaction. Muling nanindigan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na hindi dinukot ng militar sina Junila Castro at Jed Tamano. Taliwas sa naging pahayag ng mga ito nang iharap sila sa isang press conference sa Plaridel, Bulacan noong Martes. Kanina, isa-isang ipinakita ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa pamahalaan ang dalawang aktivista. Sa mga larawang ibinahagi ng NTF-ELCAC, makikita na kasama ni Jed Tamano ang kanyang mga magulang nang magbigay ito ng kanyang sworn statement hinggil sa kanilang pag-surrender. Habang hindi naman umano dumating ang magulang o guardian ni Junila sa kabila ng imbitasyon ng NTF-ELCAC. Bukod pa rito, ipinakita rin na naroroon ang presensya ng Public Attorney's Office nang magbigay ng sinumpaang salaysay ang dalawa. Sa kopya ng handwritten sworn statement ni Jed Tamano, nakasaad na talagang kusa silang sumuko at handaan nilang ibigay ang impormasyong kinakailangan ng mga otoridad. Nakasulat rin sa statement na nagpasya na siyang umalis sa kilusan na kanilang kinabibilangan at sinabing susuko na sila sa mga otoridad dahil sa bantang kapahamakan mula sa organisasyon na kanilang iiwan. Inamin naman ni Junila Castro sa kanyang sinumpaang salaysay na hindi totoo ang balitang dinukot sila, kundi tumakas sa dati nilang mga kasamahan. Mismong ang Public Attorney's Office o PAO ang nag-administer sa sinumpaang salaysay ng dalawang aktivista sa pamamagitan ni Attorney Bagay. Isang video rin ang ipinakita ng NTF-ELCAC na magpapatunay nila na talagang kusang sumuko sina Tamano at Castro. Pero dito lang sa bundok. Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na walang kami trabaho pinaalis sa lugar. Pero wala po kami doon sa Mason na may kapilala sa aninang gawin. Parang magpatulong naman. Magpatulong yung mga rin. So, talaga ko lang pahinga. Tapos ako po mag-isipan ng plan. So, most likely po kapilala. Bukod pa rito, pinuntahan rin nila ang mga ito na mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa Region 3 upang makita na talagang nasa maayos na kalagayan ang dalawang aktivista habang sila'y nasa kustodiya ng NTF-ELCAC. Muli namang nilinaw ng mga otoridad na hindi pinwersa ang dalawa sa nilalaman ng kanilang sworn statement. Despite the handwritten statement, Attorney Bagay requested for a closed-door conference with Junila and Jed without the presence and beyond the hearing distance of the members of the 78th Infantry Battalion. Before the conduct of the interview, Attorney Bagay sought permission from Junila and Jed that he will video record their conversation, to which they acceded. Attorney Bagay then verified the accuracy of the handwritten statement and ensured that Junila and Jed executed the same freely and voluntarily. Sa kabila ng insidente, muling iginit ng NTF-ELCAC na layon lamang nilang isulong ang kapayapaan at sagipin ang mga kabataang naliligaw ng landas at nahihikayat ng mga rebeldeng grupo. Plano naman ng ahensya na pag-aralan ang presentasyon ng mga sumusukong rebelde upang maiwasan ng maulit pa ang ganitong insidente. There is something that we can learn from this experience, no? The presentation to the media is just to tell
the purpose, no? The purpose of presenting them to the media is to let the public know that these two kids, these two young ladies are well taken care of. I won't say that it is a wrong move, no? Just like what I've said a while ago, we need to balance kasi yung ano building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mga kaibigan, na very clear ang paliwanag ng NTF-ELCAC tungkol sa pangyayari. Ano sa tingin nyo? Inabdak pa sila? Pinilit ba ng military? O mayroon lang nagpakana? Mayroon lang sumisira sa ating gobyerno na gusto nilang palabasin na masama ang military, masama ang gobyerno. Okay. Gusto ko lang i-emphasize, napakaganda itong NTF-ELCAC na sinimulan ni former President Duterte. Kasi nung una, wala pang NTF-ELCAC, military and police lang ang solo na nakikipaglaban sa makakaliwang grupo. Kaya inabutan na po tayo ng halos 53 long years sa communist armed conflict dahil hindi talaga makaya ng pulis at military yung communist insurgency. But salamat at may Tatay Digong, nabuo ang NTF-ELCAC at ipinagpapatuloy ng PBBM admin. Ito ang isa sa magandang continuity of program. Saludo ako sa administrasyon ni PBBM dahil all out ang support niya sa NTF-ELCAC. So, yan na sa ending the local communist armed conflict, may kanya-kanyang cluster. So, ang armed forces nasa security cluster. Ang trabaho ng armed forces is hanapin ang mga armadong NPA sa bundok at yun, ito may supply na naman ng dark chocolate. Ang trabaho ng armed forces is hanapin yung armed component. Ang ibang ahensya ng gobyerno, kasi National Task Force na buong gobyerno na ang lumalaban, hindi na lang armed forces and PNP. So, ibang cluster, may legal cluster, information cluster, propaganda, ganon. Kaya, sa usaping ito, hindi pwedeng military lang ang maghawak niyan. Siguro, nung nag-surrender, military muna, nilapitan. Kailan military, in-involve niya na ang buong NTF-ELCAC. Nandyan na ang Public Attorney's Office, nandyan na ang DOJ, mga abogado. Kaya ito ngayon very clear, nagpalabas ng ebidensya ang NTF-ELCAC na ito ang nangyari. So, kayo na po ang humusga kung ano ba talaga ang tunay nangyari. Basta ako, gone were the days na ang armed forces ninyo yan ganyan mag-abuso. Naabutan ko yan. May mga abusong ginagawa nung una kasi ang armed forces nung una medyo blinded pa rin. Hindi niya alam yung nature ng insurgency. Ngayon, we have learned our lessons. Wala na yung ganyang ano ang mapapala ng armed forces kung i-abduct niya yung dalawa at itago? We have everything to lose kung gagawin mo. Ang inyong armed forces, the most trusted agency and government as of now. Mula nung panahon ni Tate hanggang ngayon sa mga surveys, mataas ang satisfaction rating, approval rating ang armed forces. Kaya, hindi na yan gagawin ng malayo yan sa katotohanan. Sa tingin ko, bumaliktad yung
may nagsulsul sa dalawang activist na gawin yon para siraan ang armed forces. So, nasa inyo na kung kanino kayo maniniwala. Okay? Kaya, ulitin ko, pasalamat tayo sa National Task Force na sinimula ni PRRD na ngayon pinagpapatuloy ni President Bongbong Marcos Jr. Konting panahon na lang. Baka at the end of the term of the President, wala na. Totally irrelevant, insignificant na ang mga communist insurgents. Kaya we are now enjoying peace in our land. Halos yung mga pangungutong, yung mga dito sa amin, Northern Mindanao, dati ang daming mga kumpanya na nasusunugan ng equipments dahil nandyan yung mga NPA. Ngayon, halos wala na. Ako, malaya akong nakakapunta sa Talandig City, bundok. Kulang driver ko, pamilya ko, safety ako dahil wala na ang mga armed component ng makakaliwang grupo, halos wala nang kamandag. Kaya salamat again NTF LCAC ni Tatay Digong. Tuloy lang po ang magandang ginagawa at kayo na pong humusga kung sino ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa dalawang aktivistang ito.